Oo na siguro yan. Hindi ko na patayin ko yan. Oo Yung na. ka na mag-ilaw pa. Hindi, ito na nga, may ilaw na. Huwag na pagkano yan. Ano? On cam na tayo. Well, ito, Ate Vera, dito na kayo, te. Yan. Utoy, doon ka, Toy. Tingnan mo nga muna lang. Pababa. Tingala ako konti. Tingnan lang muna lang. Okay na. O dito, kasi si Mama. Hindi ako kasali dyan pa. Kasali ka dito. Kasali pa ba ako dyan? Dito ka, Toy, oh. Ma. Ayun mga kabisnes namin minamahal. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Gabi na po dito, 7:35. At nandito si Guelito at saka si Ate Vera. Dahil nga po ito yung karugtong vlog natin nung nakaraan na pinuntahan ko sila doon sa bahay po nila. At ngayon ay may iniwan kasi akong tanong doon sa kanila kung saan nila gustong ihatid ko sila. Doon ba sa pamilya ni Guelito sa Quezon o doon ba sa pamilya ni Ate Vera sa Tarlac? At ano ang sagot ninyo, Ate Vera, Guelito? Kahit po naman po kami natin diyan, mangungupa na lang po kami rito. Kasi ganun din naman po, babalik din kami dito sa luwas kasi wala naman pong hanap po kayo. So gusto niyo dito na lang mangupahan. So kailangan nyo ihanap ng maupahan ito. Kagwang, no? Sige po. Tulungan pa rin natin. At ayun na, Guelito, sana magsilbing aral sa iyo ito. Hindi tayo hahantog sa ganito kung marunong ka lang sanang pasakop at sumunod. Tapos sana, pagka kayo-kayo na lang, huwag mo na pasakitan naman itong isa. Lalo na't hindi ko na kayo masyadong monitor, Ate Vera. Pero hindi ibig sabihin no, na hindi ka na magre-rely kay Kuya pagdating sa mga sitwasyon na malilito ka o hindi mo na kaya. Andito pa rin kami ni ate mo. O doon po sa mga kamag-anakan nila Ate Vera at saka ni Kuya Lito, ayun po, nagpasya po sila. Dapat kasi hatid ko yan sila doon sa inyo mismo. Ay sila yung may desisyon na dito na lang daw sila at mangungupahan. Anong plano ninyo? Maghanap po ako ng trabaho. Ano, Lito? Sa akin naman ako, natatanggapin ko yung ipapangako ko po sa inyo. Sa lahat po sa inyo na ate ito sa first family po. Lakas mo yung boss Marilich, para hindi mahirapan maano yung makinig yung ating mga viewers. May raw kasi yung audio natin. Kaya sa akin naman po kung tatanggapin niyo po yung ipapangako ko po sa inyo lahat ng sa first family po, ay sana naman ang sa akin po, ayoko pa rin pong lumayo po sa inyo po. Pangako na naman. Ilang beses ka na bang nangako na laging napapako? Ano po, ngayon po ano po, pipilitin ko na po natin. Tuto pa rin ko na po talaga na Tuto pa rin mo.
Kasi yun nga po, marami pa akong na-realize po sa aking pagkakamali po. Yan yung sinasabi ko sa inyo kasi, yung aming mga pagpapayo sa inyo, yung aming minsan nasisermonan kayo, hindi naman yun para sa amin eh. Diba? Hindi naman kami yung makikinabang nun. Yun eh para sa ikabubuti ninyo. Tsaka syempre sa maayos at magandang samahan natin. Gustuhin ko man, kaya lang sabi ko nga sa'yo, nakapag-desisyon na. At hindi naman po pwede na hindi ko bigyan ng halaga yung aking una-una ako ang mayroong panukala no, sa ganyang patakaran. O ika nga meron talagang dapat tayo magiging guide na rules and regulation, no? Diba? Hindi po pwedeng ako mismo ang babali nun. At saka hindi mo rin naman ako masisisi dahil maraming beses na tayong nag-usap sa bagay na yan eh. Anong masasabi mo ron na business ka business? Ang akin kasi yung sinasabi mo yung pagpapayo natin sa kanila at pag susweto na nag-usap naman na tayo noon eh, di ba? Bago dito na lumipat sa Falcon. Kasi ang dyan, yun nga, pinakabawal-bawalan yung ganyang sugal. Kasi ilang na yan eh, simula nang tumira sila dito, may CCTV po kasi. Hindi ko lang din sa kanya binabanggit na alam ko na nag-online sugal siya. So, hindi ko yun sinasabi sa kanya noon. Gusto ko bang kasi minomonitor ko po ang CCTV eh. Imposibleng hindi ka nag-online sugal, magdamag kang gising, tapos sa umaga ikaw tulog. Ganito. Kasi sa akin, tuwing gabi po yan, ay minomonitor ko ang CCTV. Si Ate Vera tulog na. Tapos ikaw hanggang madaling araw, umaga, gising ka pa. I-scroll mo na yon. Hindi, hindi Facebook lang yun. Alam ko, naglalaro siya ng online sugal pa. Ngayon, sinabi ko sa kanya, Kuya dito, bago kayo umalis dito, na inilipat kayo sa Falcon, sinabihan na kita, ayaw ko na malaman kong uli, patunayan ko lang Kuya dito na totoo ang sinasabi ko sa'yo. Kasi tinanggin niya eh. Na hindi siya nag-online sugal. Okay, given na yon. Kung hindi, hindi. Pero once na napatunayan natin na ikaw talaga ay nagsusugal, pasensyahan tayo. Kasi binigyan na kita ng ng ultimatum na ganun nga. Kasi talagang alam niyo naman po yung mga kabisnes, napakamalas sa buhay ang meron kang bisyo na lalo na yung online sugal. Paano? Ayun. Sabi ko talagang magkakaroon ng malalaman ko talaga. Mapapatunayan ko totoo. Ayan, meron tayong napatunayan. May video pa. At tawag nito Hindi mo nga. pa rin ako pinakinggan, Kuya. Hindi ka nagkasya noong nandito, online sugal. Tapos nung nandun na kayo sa Falcon, bukod sana sarili nyo na yun doon eh. Wala CCTV doon, wala namang makakita. Ngayon, hindi ka pa nagkasya doon, ang ginawa mo pa, talagang lumalabas ka. At doon ka pumupunta dyan sa mga sugalan ditong malapit sa atin. At hindi mo man lang sinaalang-alang na ikaw ay kilala. Dahil nga siyempre lumalabas ka sa social media at saka bukod pa doon, bukod tangi naman na dito sa lugar natin na ikaw ang mayroong ganyang kalagayan. Kaya lahat halos, pati tricycle driver, mga kapitbahay, kung saan man dyan, ay kilala ka na ikaw si Lito na bahagi ng ka-business family. At dahil nga doon, siyempre, kasama kami sa napupulaan. Ang sinasabi nila, ganyan lang ang kalagayan, hinahayaan nyo pa ka-business na magsugal yan. Sabi ko, hindi ho hinahayaan. May sinagot nga ako doon sa messenger hindi po hinahayaan. Para sintabi po, wala po sa amin yung parang pagtutolerate. Hindi ho.
kami ho ay busog na busog yung mga yan sa pangaral, sa pagpapaalala. Nga lang kasi, hindi naman na talaga namin kayang subaybayan bawat minuto, bawat sandali ng buhay nila. Di ko ba? Dahil may kanya-kanya rin kaming gampanin, may kanya-kanya rin kaming obligasyon. Nagkakasya lang talaga kami doon sa paalala, pagpapayo. Ngayon, kung ang gusto niyo, ayaw niyong ihatid ko kayo, ang inaalala ko kasi ganito, mga ka-business, dapat talaga may ihatid sila doon sa mga kamag-anak nila. Dahil para naman ako, hindi rin malagay sa balag ng alanganin. Pero palagay ko, sapat naman tong video na to, tong vlog na to, nakatunayan na yun ang aking gusto. Kaya lang sila ang may ayaw. Ang sabi ni Ate Vera ay kung ihatid sila roon ay wala rin naman sila magiging kabuhayan. At si Vito naman, doon sa kamag-anak mo ay ano sa palagay mo, tanggap ka na kaya nila? Pwede po. Ha? Pwede po, hindi po. Naingay man si Bubbles. Na-istorbo yung ating vlog. Ilipat. Wala bang ibang tao dyan? Naglit lang po mga kabisa. Ano sabi mo kay Litz? So palagi ko po hindi. Hindi ka pa nila tanggap. Ha? Kasi Lakasan mo kuya yung boses mo kuya. palagi ko po hindi pa po kasi nung huling umuwi po ako, ilang ano ko pa naman po mga kapatid ko na namin po sa akin. Tsaka yung nanay ko po hindi pa masyadong nag-iinit po sa akin. Eh, hindi mo ba yun from time to time sana, mini-message mo sila, kinukumusta mo. Ikaw ang gagawa, mag-i-effort ka din para maging maayos na kayo. Kinakamusta ko daw po kaya hindi nag-reply. Hindi nag-reply. Ayun na nga. Diba? Sana man lang naisip mo yung mga bagay na yan na ang laking bintaha na sana na kayo ay nasa poder. May maingay. Ando rin gusto. Baka ayos sa istong dyan. Parang lalong umingay. Sa panda lang yun. Baka kalakas pa, pakainin na sila. Pakainin na lang muna siguro. Pasensya na mga ka-business ha. Kasi hindi nyo masyadong maano yung boses namin, salita namin. Pagka ganyan may tahol ng aso, masyadong malakas ang pasok niyan sa audio ng camera. Yun nga, sasabi ko sa inyo, yung bintaha sana na nasa puder ko kayo, dapat yun, binigyan nyo ng mataas na halaga, ng importansya, pagpapahalaga. Kasi hindi naman lahat ganyan, di ba? Ate Vera? Kailangan na kayo babayar upa. Sa kuryente at tubig. Wala Wala na na rin. kayo, wala kayong nabayaran. Ngayon napunta kayo sa Falcon, natural, syempre share kayo doon. Pero sa bahay, wala na kayong intindihin. Kaya siguro nagagawa ni Kuya Lito yun, wala siyang intindihin upahe. Hindi, kahit nga nung may nangungupa sila, yan din ang problemang inuungos ni Ate Vera eh. Di ba, Ate Vera? O, paano ba? Ano bang balak mo dito? Magbabagong buhay ka ba? O habang buhay na ganyan na lang? Ha? Magbabagong buhay? Saan banda? Dapat pagka na ba sinalita mo, panindigan mo, gawin mo. Hindi kasi po pwede yun eh. Na siyempre mga ka-business, ako kayo man lumagay sa katayuan namin, mag-asawa. Walang problema sa pagmamagandang loob. Marami sa atin na masayang ginagawa yan, magmamagandang loob tayo sa kapwa natin. Pero siyempre, meron tayong ilalatag na rules na hindi porket gumagawa tayo ng
pagmamagandang loob sa ating kapwa, ay meron namang may kukumpormiso. Di ba? Na magiging dahilan para madamay yung iba. Bad influence. Tsaka yung paglalasing mo, medyo maigiginangat na iwas-iwasan mo yun. Pero may pagkakataon din na nagagawa mo pa rin yun. Hindi na nga lang din ito sinasama sa mga vlog dahil na-stress nga yung mga viewer. Dahil ang pag-asa din namin ni ate mo ay may iwasan mo rin yan. Baka mamaya yan, pagka kayong dalawa na lang, Lito, mas matindi ang pasakit ang ibibigay mo naman dito kay Vera. Ha? Tsaka hindi, tataka din ako. Alam mo natin, Vera, na magdamag tong gising eh. Nakikita ko naman sa CCTV eh. Kasi gising din sa Ate Vera. Siya, gising din siya. Alam ko, nakikita rin ni Vera yung paggagawa ni Perito. Tapos sa umaga, talagang maghapon tulog siya. Oo nga. Sa magdamag, gising si Kelito, pagdating ng umaga, tulog. Tapos lahat ng tao rito kumikilos na. Alas 10 na, tulog pa rin. Hindi lang, hapon yun. Hindi mabuti yung ganun. Baguhin mo yung Kelito. Ha? Ikaw naman, Ate Vera, pagka ganun, kasapin mo rin ito. Ha, Ate Vera? Lagi ko naman po yung kinakausap. Ano sinasabi mo sa ano? Pinapagalitan ko po. Ano nga, ano pa ano? Pagkagising pa siya, hindi ka natutulog, ganyan ka na lang yung ginaganon ko po siya. Oh, tapos? Hindi naman po siya nakakanta. Ang ganito siguro, ayaw ko kung okay sa ito, Mrs. Ka Business. Ito yung aking ano, sige, mangupahan kayo, tutulungan kayo ng kagwang maghanap ng mauupahan, okay? Ate Vera, Lito. Tapos yung sa ganyang paraan siguro kahit pa paano marirealize ninyo yung pinagkaiba. Ha? Ate Vera? Eh paano yung trabaho nito? Mag-a-apply ka, saan ka mag-a-apply? Eh kung ganito, Mrs. Ka Business, total, mangungupahan naman sila, eh, sa Ate Vera, papasukin pa rin natin dito. Naawa din ako eh. Mas palagay mo? Ha? Hindi ako mapalagay. Okay, wala ko eh. Ayaw ko lang makailam. Kasi ano yun eh. Ayaw ko nang magsalita. Ayaw ko nang makialam. Dahil kung ganyan naman din na paulit at ulit-ulit, ay ayaw ko na. Ayun, nasa inyo yun. Tsaka ang akin, sana, kung dito siya uli magtatrabaho, gusto ko magkaroon ng maganda sa akin. Unang-una, De Vera, ang sabi ko sa'yo noon, dati pa, kung ano yung kulang na hindi ko pa nabibili, dahil nakakalimutan ko nga, ilista para mabili. Wala. Wala kang nagawa. Una, tas yung nagluto ako ng lugaw dyan sa may garahe. Yung palang hose na ginagamit mo ay napakarami palang butas. Hindi mo sinabi na kailangan bumili. Hinayaan mo lang yun, Ate Vera, na ang tubig ay agos ng agos na ginagamit yung hose, ang daming butas.
Bakit hindi mo sinabi sa amin na bumili? Ang akin doon, yung pagmamalasakit. Kasi napakalaki ng binabayaran kong tubig sa loob ng isang buwan. Kulang-kulang 3,000. At yung palang hose na yun, ay napakaraming butas pa. Kesa lumalabas yung sa Yung hose. pala binanggit na kuya, palitan na natin to. Sa una po kasi nilagyan ko yun ng mga tape yan, natanggal. Tapos tumuli, naapak-apakan ng mga motor. Yung sobrang Hindi lang yun, gumamit Ate ako. Vera. Hindi rason yun. Hindi, Dapat motor, yun. ngayon lang yung motor na yan. Po. Papalitan Ang dapat akin, yun. palitan. Gasino lang yun, Tibera. Parang ang pakiramdam ko, bakit? Huwag silang malasakit sa akin. Di ba nga umiiyak na ako sa inyo sa bill? Ba't parang hindi ko nakikitaan ng pagmalasakit? Kasi umpisa pa lang yan eh. Napakatagal mo na dito, ilang buwan. Tapos irarason mo sa akin dahil sa motor na pakapakan. Hindi ako naniniwala doon. Napakaraming butas. Ang lakas pa ng butas na yun. Nakita At ko saka doon. ano yun, medyo supply karote na inapakapakan ng motor. Ibig sabihin sila papadins, sila istong ay hindi nila naiisip na hindi dapat masagasaan ang gulong ng motor yung Andun yun hose. sa sulok eh. Di ba? Oo. Sa sulok ang hose. Ang motor ng dirito. Kasi, Siya ang naglalaba. oo nga. Ang ibig ko sabihin ba, parang lumalabas doon sa sinasabi mo na sila papadins ay irresponsible sa ganung bagay. Na nakita na may hose na alam naman natin pagka na sagasaan ng gulong ng motor yan ay posibleng masira, ay hindi muna nila iligpitin yung hose bago igarahe yung motor dyan. Parang unethical naman, parang hindi naman yata yung Tibera. Wala pang isang buwan yung motor na yan pa. Oh, bago lang din naman yung motor na yan. Pero tingnan mo ang hose, kung ilang buwan na yan siguradong ganun ang napakaraming butas. Sige nga. Ang akin, Malasakit. ito may butas ang dami eh. Well, bili na tayong ganito. Kasi matagal na po yung hose na yan. Hindi ko naman nalalaman yan eh. Hindi ko naman yan ginagamit eh. Sila ang gumagamit eh. So dapat yun, sinabi niya na, palitan. Yun lang man lang sana may tulong yung makabawas ng bill. Wala naman akong iba eh. Wala naman akong ibang Ang akin makatulong na kung ano yung dapat palitan, palitan. Kung ano yung dapat patayin, patayin. Na hindi gagana yung kuryente. Diba? Yun lang ang malasakit ang hinihingi ko sa inyo. Tsaka isa pa kasi ganito, Tibera, ito sana mabago mo rin ha. Yung kapag halimbawa, katulad niyan, halimbawa, nung wala ka pa rito, di ba? Ay, hindi ko naman sinasabi sa iyo na hinihigpitan ka, ha? Pero sa akin lang naman kasi, iba kasi yung merong pagkukusa doon sa nagwawalang bahala. Pagdating sa pagpunta mo rito, naaalala mo yun, te? Ha? Hindi naman siya, tinuturing kang trabahador eh. Hindi naman ganun. Kaya lang, siyempre, tayo rin ang lugar, anong oras ba dapat nandito na? Tsaka yung, pare-pares tayong pagod. Alam naman natin yan. Hindi naman po pwedeng matutulog kayo na kami ay gising pa, di ba? Ibig sabihin kung meron pang ginagawa. Ano yan, kuya? Kung meron pang ginagawa dito sa bahay, alam mo namang matutulog kayo, di ba? Siyempre, ang ibig ko sabihin, kung pagod kayo, pagod din naman kami. Di ba, Tibera? Kung puyat kayo, ay puyat din naman kami. Pero, kami, nagsisikap din na gumising, bumangon ng maaga. Nag-asikaso dyan kami nila, si ate mo, si ate ka-business mo.
Tapos kayo, kung hindi kayo gigisingin, hindi kayo gumigising. Ano ba yun? Baguhin yung ganong style, halito. Ako naniniwala ako na darating din ang isang araw na ano yan eh, marirealize niyo yung mga bagay-bagay na yan. Na bagaman maliliit na detalye, pero mahalaga kasi sa buhay yan. Ate Vera, ba't umiiling ka? Hindi naman ano yan na kailangan pang isingin ako eh. Tsaka yung pagkukusa, may pagkukusa po ako. Yun ang akala mo sa sarili mo. Siyempre, ang makakapagsabi niyan, kami, hindi ikaw. Diba? Hindi, ang atin, hinahayaan naman sila tanghali na magising eh. Isa nga, Oo, kasi nahihiya din kami. Kami ang nahihiya sa inyo eh. Kaya inahayaan na lang namin kayo. Inuunawa na lang namin kayo. Kaya lang ang sa akin lang, paano kung sa ibang tao yan? Uubra kaya yung ganun? Paano kayo? Kung halimbawa sa iba, alam mo naman ang takbo ng mundo ngayon, puro dinumero. Pag inamasuka na. Siguro ganito na lang mga ka-business, ano. Sige, tutulungan namin kayo maghanap ng maupahan ninyo, Ate Vera. Ha? Okay? Kaya anong plano mo ron sa ano? hindi, ang ano naman, gusto naman ni Ate Vera mamasukan sa iba, di okay naman. Yun ba ang gusto mo, te? Mamasukan sa iba, hindi dito? Ha? Ate Vera? Sagutin pa rin naman po dito eh, kaso kung ano po eh. Lakasan mo na yung boses nyo, parang awa nyo na kasi nahihirapan yung viewer natin sa audio. Wala kasing adjustment eh sa audio. Gusto ko pa rin naman po dito, pero pagka ano po eh, kala ko po kasi hindi na ako papasok kaya nagsabi ako maghanap ng trabaho. Ikaw naman na sabi, di ba? Paalam ka na, ano sabi mo, maghahanap kayo ng maupahan na lang. Di, maghanap kayo. Eh, kasi nga po, nagsabi na si Kuya na ihatid kami sa probinsya. Yun nga po na pag-usapan namin, maghanap na lang ng ano. Siyempre, pagka ano po, hindi maghanap akong trabaho. Paghanapin mo Kasi sa kailangan po eh. So yun ang naging isipan mo. Ha, Ate Vera. Naimbisa na ay kuya ate. Kagaya nung sinabi ni Lito sana kanina, no? Medyo okay yun eh. Na pagtanggap ng kanya naging mali at baguhin yung sarili. Ikaw, yung gusto mo, dumistansya. Tsaka pailing-ling pa siya eh. Hindi po sa dumistansya kuya, kasi sabi niyo nung nakaraan, kapag siya na po kayong ihatid niyo na lang kami sa amin. Oh, natural, sasabihin ko sa iyo yun. Opo, siyempre po gagawa po ko ng paraan para mabuhay po kami. O tama yun. Natural sasabihin ni Kuya yun kasi meron nga kayong naging mali. Diba? Pero yung acceptance mo rin sa naging mali ninyo, wala. Ayun ang aking inaantay sana. Ang nangyari sa'yo, naging palabang ka tuloy. Na sa kabila ng aking pagtuturo sa inyo, pag halimbawa dumating sa ganyang sitwasyon, ano ba ito? Hindi nagamit. Ha? Hindi nagamit. Hindi nagamit yung tinuturo ko sa inyo. Ang nangingibabaw pa rin sa inyo yung inyong damdamin na Kanina, may pinapahanap na remote, di siya kumikilos, siya yung nandirito dati pa. Ano yun, di ba? Inaantay ko sa kanila ngayon pagmamalasakit, wala eh. Parang wala na siyang pakialam. Bakit pa? Ba't pa siya makikialam? Ba't pa siya maghahanap?
Sige, ganito na lang mga ka-business. Total ganyan na rin lang naman sige, maghanap ka ng trabaho. Maghanap kayo ng maupahan ninyo. Kailan kayo maglilipat, kailan kayo maghahanap. O patutulungan ko kayo sa kagawang makapaghanap. Ha? Natural yun, Tibera, sasabihin talaga sa iyo yung naging yung ano. Kaya naman mga ka-business, huwag na natin pahabain to. At ayun, patuloy nyo po sana suportahan yung kanilang YouTube channel at sa ganung paraan patuloy pa rin tayo makatulong sa kanila. Ano po. At sana harinawa. Kaya maging maayos yung inyong pagsasama ni Lito. Basta kami, nandito kami. At kung ano man, hindi rin naman kayo kaya taisin ni Kuya, kaya lang kailangan kayong disiplinahin Ha? Yun lang naman sa akin. Okay na siguro ito at least nakapag-update tayo sa ating mga ka-business. Yun na mga ka-business, hanggang dito na lang po muna. Bira po, God bless sa ating lahat.